Muling pinabulaanan ng Department of Transportation at mga kinaukulang ahensya ang umano'y hanggang 40 pesos na taas pasahe sa ilalim ng PUV modernization. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Matapos gisahin ng Committee on Transportation sa Kamara ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng PUV Modernization Program, agad na nilinaw ng Department of Transportation ang ilang mga issue na ibinato ng mga mambabatas laban sa kanila. Isa na rito ay ang hindi umano totoo na magiging 30 hanggang 40 pesos o kahit 40 to 45 pesos ang pamasahe ng jeep sa oras na maging moderno na ang lahat ng units na babiyahe. Sabi ng Office of the Transportation Cooperatives, paulit-ulit nilang ididiin na wala itong basihan dahil kung tutuusin sa loob ng ilang taon, mula 11, 15 pesos nga lang itinaas ng pamasahe sa modern jeep. There is no basis to make such conclusion that fare increase will reach 40, 45, 50 pesos. Nilinaw din ng LTFRB, hindi naman lahat ng unit mabibili sa halagang 2.8 million pesos. Meron ng locally manufactured na 900,000 pesos lang ang halaga. Nasa kooperatiba o korporasyon lang talaga ang desisyon kung anong klaseng units ang bibilihin nila. 900,000. Kung idadagdag mo yung 250,000 sa 100,000 na visit siya kabayaran. Divided this into 7 years, you will be something like 10 to 12,000 monthly. Kung ano ba sila kung provider ang gusto nilang bilhan, basta importante po yung mga magbibigay o kung provide po sa kanila ng mga modern units, ay meron po certificate of compliance na pasado po sila doon sa Philippine National Standard. Dahil naman sa Kongreso, paulit-ulit din silang binato ng issue na hindi umano klaro sa presidente ang totoong mga datos kung ilan ba talaga ang nag-consolidate at sinabi lang nila ang kabuuan pero hindi nila naipakita na may 38,000 na driver na mawawalan ng biyahe. Sabi lang ng LTFRB dito, Ang ating presentation sa presidente was based on facts and studies given to the Office of the President days before information. So yung presentation ko natin sa Presidente then that 70% consolidation nationwide, naging 76% na. Nanindigan din naman ng mga ahensya na kahit pa irekomenda ng Kongreso na ipatigil muna ang programa sa Pangulo para sa kanila kung ano ang direktiba, dito lang sila susunod. On the part of the DOTR family, ang order po sa amin, ang decision po ng ating Pangulo, firm na po yung deadline, December 31. Dahil sa ngayon, tuloy pa rin ang deadline. Matapos ang January 31, huhulihin na sa kalsada ang lahat ng unconsolidated na jeepney na babiyahe. Sabi naman ng LTFRB, may nakalaan namang programa ang DOLE at TESDA para sa kanila. At pwede rin anya silang pumasok sa kooperatiba bilang tsuper naman ng mga modern jeepney. Luisa Erispe para sa Bayan.